Hello mga Ka-Doers TV. Nandito ulit si Mr. William Mila para mag-aalay sa inyo ng ating drone video. Pag-uusapan natin ang kagandahan ng ating lugar, ang kapayapaan at sa likod nitong gulo. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating panonood, ipahintulot na mag-alay tayo ng mga salita mula sa Magandang Balita Biblia, mula sa Filipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito ay nagpapaalala na ang kapayapaan mula sa Diyos ay higit sa anumang sitwasyon at ito ang nagbabantay sa ating puso at isip. Mula sa himpapawid, sabay sa pagsikat ng ating grandiosong araw, tinatanaw natin ang kagandahan ng ating lugar. Sa bawat paglipad ng drone, may kwento tayong isinusulat. May kapayapaan tayong binibigyang buhay. Sa mga panahong may ingay at gulo sa ating pambansang politika, madalas tayong hanapan ng kapayapaan at sa bawat sulok ng ating komunidad, matatagpuan natin ito. Narito ang mga ngiti ng mga bata, ang simoy ng hangin sa bukirin, ang tahimik na daloy ng ilog. Ito ang mga simpleng bagay na nagpapaalala sa atin na sa kabila ng lahat, mayroong payapang kanlungan na naghihintay sa atin. Sa bawat pagpatak ng araw, patuloy tayong bumabangon, patuloy na nagtutulungan at patuloy na naniniwala sa kapayapaan ng ating pamayanan. Hindi man perpekto ang lahat, ang ating pagkakaisa at pagmamahalan ang siyang pundasyon ng ating kapayapaan. Sa bawat paglipad ng drone na ito, ipinapakita sa atin sa mundo na sa gitna ng anumang pagsubok, ang kapayapaan ng ating lugar ay nananatiling matibay at buhay. Sa bawat pagtingala sa asul na kalangitan at pagmasid sa malawak na tanawin ng ating lugar, may isang bagay na hindi dapat nating kalimutan. Ang biyayang tayo ay nabubuhay sa kapayapaan. Sa panahong ito, kung saan ang ingay ng digmaan ay naririnig pa rin sa malalayong lupain, lalo na sa mga bansa sa Middle East. Napakapalad natin dito. Kung iisipin natin ang kanilang kalagayan, ang takot sa bawat pagsikat ng araw, ang kawalan ng katiyakan sa buhay, at ang pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa patuloy na kaguluhan, mas lalo nating pahahalagahan ang bawat sandali ng katahimikan at seguridad na meron tayo ngayon. Hindi man tayo perpekto at meron tayong sariling mga pagsubok, hindi natin dinaranas ang bangungot ng digmaan na pumupunit sa kanilang mga komunidad. Kaya naman, sa bawat paglipad ng drone na ito, hindi lang natin ipinapakita ang ganda ng ating lugar, kundi ipinapaalala natin sa bawat isa ang halaga ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng giyera, kundi ito rin ay kakayahang mamuhay ng walang takot. Makikita ang ating mga pamilya na ligtas at magkaroon ng pag-asa para sa kinabukasan. Patuloy nating ingatan at ipaglaban ang kapayapaang ito para sa ating sarili at sa susunod na henerasyon. At sa bawat araw na lumilipas at sa bawat balitang ating naririnig, tila ba lalong nagiging mailap ang pandaigdigang kapayapaan, ang kawalan ng katiyakan na kung kailan at saan muling sumiklab ang gulo ay isang realidad na kinakaharap ng mundo. Hindi natin masasabi kung kailan matatapos ang mga digmaan o mga hidwaan o kung kailan magkakaroon ng lubos na kapayapaan ang lahat ng bansa. Sa harap ng ganitong pandaigdigang kawalan ng katiyakan, ang ating maliit na lugar na nagtatamasa ng kapayapaan ay magiging isang simbolo ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng lahat ng pagsubok at gulo na sa malawak na mundo, posible pa rin magkaroon ng payapang pamayanan. Ang kapayapaan dito sa atin
ay hindi lamang isang simpleng kalagayan. Ito ay isang bunga ng ating pagkakaisa, paggalang at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya habang patuloy nating pinapanood ang ating lugar mula sa itaas, naway maging inspirasyon ito, hindi lamang sa atin, kundi maging sa iba, na ang kapayapaan ay isang bagay na dapat ipaglaban, pangalagaan at patuloy na isabuhay sa bawat drone shot. Umaasa tayong maibahagi ang mensahe na sa kabila ng pandaigdigang kaguluhan, mayroong mga lugar tulad ng atin na patuloy naniniwala na lumalaban para sa kapayapaan. Tingnan ninyo naman ito. Mula sa taas, kitang-kita natin ang kagandahan ng ating komunidad na parang isang larawang iginuhit ng kamay ng may likha. Makikita natin ang mga hanay-hanay na mga bahay na maayos na nakaayos. Bawat isa ay may sariling kulay at estilo. Ngunit magkakasama silang bumubuo ng isang maganda at maayos na tanawin mula sa puti, kayumanggi hanggang sa mga matingkad na kulay ng pader ng mga tahanan. Tila ba sila ay mga piraso ng isang malalaking paleta ng sining na nagkakaisa para lumikha ng isang maaliwalas na tanawin. At hindi lamang mga bahay ang nagbibigay ganda dito. Sa likuran at sa paligid ng ating mga tahanan ay matatagpuan ang makakapal at makukulay na mga puno at halaman. Ang malaberding kulay ng mga dahon ay umaaliw sa mata at nagbibigay ng sariwang hangin at ginhawa sa ating lahat. Mula sa mga matatanang puno na parang mga bantay ng ating komunidad hanggang sa mga batang halaman na patuloy na lumalago. Sila ay nagbibigay ng buhay at kulay ng ating lugar. Kapag hinihipa ng hangin, parang sila ay nagsasayawan at nagbibigay buhay sa buong tanawin. Isang patunay na ang kalikasan at ang mga tahanan ng tao ay maaaring mabuhay ng magkasama sa kagandahan. Kapag pinaghalo ang maayos na hanay ng mga bahay at ang makulay na tanawin ng mga puno, ang ating komunidad ay lumilitaw na parang isang tahimik na paraiso sa gitna ng ating mundo. Isang lugar na tunay na kapuri-puri at dapat nating pahalagahan. Pagmasdan ninyo pa, habang unti-unting umiikot ang ating drone, makikita natin kung paano ang mga hanay na mga bahay ay dumadaan kasabay ng mga daanan at bakuran na puno ng mga halaman. May mga bakuran pang may mga maliliit na harden kung saan makikita ang mga bulaklak na nagbibigay ng mga matitingkad na pula, dilaw at asul na tuldok sa ating tanawin. Ang mga bakod na gawa ng kahoy o bato ay hindi lamang naghahati ng mga tahanan kundi nagdadaragdag pa ng tibay at kagandahan sa ating tanawin. At sa mga gilid naman ng ating komunidad, ang mga kagubatan at malalaking taniman ay umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang mga punong kahoy ay may iba't ibang uri mula sa mga mangga, santol hanggang sa mga punong kahoy na nagbibigay ng lilim at ginhawa tuwing mainit ang araw. Kapag umaga pa lamang, ang sinag ng araw ay dumadaan sa mga dahon ng mga puno, lumilikha ng mga matitingkad na sinag ng tila ba mga bituin na nahulog sa lupa. Hapon naman, ang mga puno ay nagbibigay ng malawak na lilim kung saan nagkita-kita ang mga kapitbahay, nagkwentuhan. Hindi lang yon. Kapag umulan man o maaraw, ang ating komunidad ay may kakaibang kagandahan. Kapag umulan, ang mga dahon ng mga puno ay nangingilaw na parang binabad ng tubig. At ang mga bubong ng mga bahay ay tumatanggap ng mga patak ng mga ulan na lumilikha ng tahimik na tunog na parang musika. Kapag naman maaraw, ang mga kulay ng mga bahay at halaman ay lalong nagiging maliwanag at ang buong lugar ay parang binibigyang buhay ang liwanag ng araw. Ang lahat na ito
ang maayos na hanay ng mga tahanan, ang makulay at masiglang kalikasan at ang tibay ng ugnayan ng mga tao dito ay bumubuo ng isang komunidad na hindi lamang maganda sa paningin kundi puno rin ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ito ay tunay na isang lugar na kayang ipagmalaki at dapat nating ingatan habang buhay, mga kaibigan. At dito natatapos ang ating paglipad kasama ang drone ngayong araw. Habang unti-unting bumababa tayo mula sa himpapawid, ramdam ko ang damdaming puno ng pasasalamat sa harap ng ganitong kagandahan at kapayapaan. Mga kaibigan, maraming salamat sa paglipad kasama ko ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe para sa susunod pang mga paglalakbay natin mula sa himpapawid. Ingat lagi, magmamahalan tayo at panalitihin natin ang buhay ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating lugar. Paalam mga kaibigan, paalam muna at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod nating vlog na aming iaalay para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye!